ang ayuda ang inaatupag ng admin ngayon. Wala na nga rin po maibibigay na ayuda. Tol Balimbing is in the house. Nyahaha. Boss Buzz, dito sa Bahrain, dami nagrereklamo mga voters. Tama po yan, i-ano nyo lang po. Gawan nyo lang po ng para yung reklamo po ninyo ay pangatawanan nyo lang. Sayang daw yung financial contribution ni Manny Villar. Boss Buzz, shout out naman. Mga mananahi dito, JYM Tailoring sa Malaysia. Tahimik lang si Alan. Tignan nyo po halimbawa po yung kaso ng Villar. Bakit po tingin ko bagsak na talaga yung Kaya hindi po dapat yung ginagawa nilang survey, wag po niyong paniwalaan yan. No? Talagang malakas na po yung mga Duterte. Kasi yung Villar na lang, tignan nyo. Pwedeng tumakbo sa Duterte yan, di ba? Pero pinili po nila kasi traditionally po, ang midterm election, nananalo po dyan panay mga kandidato ng administrasyon. Bibihira po, kahit po panahon ni Pinoy yung midterm, panay po Pinoy candidates po yun. No? Bibihira, lalo na nung panahon ni Duterte, zero talaga yung kalaban. 8 diretso sa basurahan. Kaya po yung mga wais, may mga pangalan, may mga pera, malalaki ang campaign contribution katulad ng mga Tito Soto, Lacson, to sila Villar, Cayetano. Pwedeng magsitakbo kay Duterte yan eh. Matutuwa po si Duterte na tanggapin sila. Matutuwa po si Pangulong Duterte na tatakbo sila eh dahil ang lalaking pangalan yan eh. Pero pinili po nila tumakbo kay Marcos, di ba? Kasi traditionally yun po talaga eh. O tignan nyo naman ngayon, na-realize ni Villar, hindi kami kaya nito. Yung endorsement ni Marcos ay pampalubog sa amin. Yan po yun. Kaya sila nagpa-endorse kay Inday. Kaya po, very positive po sa atin yan. Nakita po nila yan sa aktual. Alam nyo po, mga bilyonaryo yan. Imposibleng hindi sila magpa-survey yung totoo. Nagpa-survey na yan. At na lumabas sa survey ni Villar na Duterte. Duterte ang susundin ng mga tao. Black voting sa Duterte. Okay, si Digong lang ang bumagsak sa tradisyon na yan. Inidoro lahat ang 8. Mag-iisip-isip ang mga baliktarin sa Kongreso, Tatay Badong. Lahat po yan, nag-iisip talaga. Worldwide ba pandaraya ng COMELEC? Hindi naman po, eto, in fairness naman po, pinapaliwanag naman nila. Kaya lang, yung paliwanag nila, mas lalong lumalabo. Ganda-gandahan nyo naman yung paliwanag nyo. Florinda Penwick, salamat kaayo, Inday Florinda. Boss Bats, may crush daw na DDS vlogger si Marlica. BA daw ang initials. Kau naman, Jarbonta Davis. Oh. Yan ang nakita mo sa kakakalog ng utak mo. Sa kabuboxing. Magboxing ka na lang. Huwag mo na kaming pakialaman dito sa mundo ng politika. Walang kwenta ng mga BBM vlogger na models of Manila, Tumotorgo, Abe, Bokbok, dahil kay Auntie Claire, Tatay Badong. Oo nga. Nawalan na kayo. Nawalan na kayo ng silbi kasi si Auntie Claire na isang dilawan ang inaasahan na taga-Bira. Kayo, wala kayong epekto eh. Boss, okay na din na mag-plus 2 tayo kaysa naman pumasok si Bam at Kiko. Kumakatok sa survey yung dalawa. Yung dalawa eh. Talaga na papasok po kasi yung 10 eh. Ngayon, bahala na kayo kung nasa sa inyo na yan. Pero ako lang personally, hindi ko iboboto si Amy. Sama ng loob ko sa mga pa-shoutout please sa wife ko, Ruby, and sa anak ko si Stan. Love to see you sa SMNI in your future TV show.
Boss Bas, ang dapat i-highlight ay yung pagbaliktad nila Aimee at Villar rather than yung pag-endorse ni VP Sara sa kanila. Correct. Yun na nga, di ba? Yun ang ina-highlight ko ngayon eh. Napanood ko na po. 165K daw ang naka-restro sa online voting as of now, sabi ni Ling Kaukaw na Yusik ng Comelec. Boss, napanood mo na, napanood ko na. Good evening, Boss Baz. Yung kay Camille Villar ang hindi ko pa napapanood. Pero picture na nakita ko na rin. Boss Baz, bakit wala si Auntie Claire sa press con kanina? Naroon po. Naroon. Binibigyan na nila ng chance yung mga ano kasi si Auntie Claire ang labo magpaliwanag. Yung sa kahirapan dati, yung 'di ba? Dati na yan, yung kahirapan. Ang paliwanag diyan ni Auntie Claire ano eh. Ano yung paliwanag ni Auntie Claire diyan? Meron namang sa Pasay libreng pakain daw sa Pasay. Taga Mindanao ka, wala kang makain, gutom ka. Pupunta ka sa Pasay. Kulto ako ni Digong. Thank you po. Ano masasabi mo sa mga sinabi ng ilang Duterte candidates na magsuot ng green sa 12 para maipakita na madami talaga mga pro-Duterte? That way may papakita na mahirapan sila mandaya sa eleksyon. Alam niyo po, mahirap po yan kasi pwede pong ang halimbawa po, bawal po kasi mangampanya na sa eleksyon, di ba? Halimbawa po, i-declare ng ano, ng mga tao ron sa presinto, mga teacher. O ba't kayo mga naka-green? 'Di ba? May mga pro BBM na mga watcher, mga pro BBM na ano. Mahirap po 'yan. Eh nilalagay niyo lang po yung pagboto nyo, inilalagay nyo lang po sa alanganin. Ito po, yung gobyerno na to, hindi po sila normal. Kaya presidente nga na dating presidente nga nadakip at napakulong. Kung ang gusto nyo po makaboto, eh bakit pa bakit pa kayo mag-green mo dyan? Stage na naman sa Pasay, may sumusunod daw sa kanya. Positive. Tingnan nyo. Yan po, wala na yung mga balitang ganyan kay Digong. Boss Bats, Duterte pa rin kami. Duterte pa rin kami ng pamilya ko, solid. 14 taon na may 10 placards, majority. Yun ang majority. Paano ni Tatay Digong wala talagang mga raling ganyang kalalaki. Pero nauuntian pa rin si Patsabilyo. Wala talaga tayong magagawa dyan. Si Kiko, mapag-usapan lang pati dahon na saging kinain tapos pag pinagtaruanan iyak. Ang problema kay Kiko, sasabihin niya pa na ano, yung anong tawag doon? May mga trolls ba yung hindi raw organic, talagang utot mo. May nangyari ba sa mga rally-rally nyo? Kita mo tanong mo. May nangyari ba? Makikita mo resulta. Ganito yan ang Patsabilyo, hindi mo naunawaan. Yung sinasabi kong, para, kinakailangan kasi sa mga to, hihimay-himayin mo yung sinasabi mo. Yung automatic na. Pag sinabi kong walang nagrarally nung panahon ni Tatay Digong, ang epekto niyan, zero sila. Di ba? Ibig sabihin, kandidato lahat ni Tatay Digong yung lumabas. Yung opposition, wipe out, zero. Walang bumoto. Kasi nga, ang ibig sabihin ng walang rallying malalaki, walang suporta na yung kumakalaban kay Tatay Digong. Hindi maunawaan kasi ni Patsabilyo, kinakailangan ko spelling sa kanya. Ngayon, Patsabilyo, may mangyayari ba? Sa tingin mo ba walang mananalo sa senatorial slate ni Digong? Naintindihan mo na sinasabi ko. Yun yung pagkakaiba nang nagpapakita yung mga tao na nagrarally sila para kay Digong at yung 5 lang yung nagrarally. Wala silang naipanalo eh.
Pero si Tatay Digong, maraming maipapanalo na senatoriables. Di na kailangan mag-rally malapit na eleksyon, makita lang kung sino ang panalo ng tao, solid Duterte. Kung totoo, sa normal na sitwasyon, ibig sabihin ng normal na sitwasyon, hindi bagsak yung popularidad ng Pangulo, dapat talaga paisa-isa lang o dalawa lang yung nakapasok na senatoriables. Slate pa lang ng Pangulo nyo, bumabaliktad na. Hindi pa nag-e-eleksyon. Di na kailangan yan. Relax lang tayo, nasa atin naman ang kamay kung iboboto ba natin o hindi. Basta PDP tayo. Sana boss, 9-0 tayo. Bakit naman 9-0? 10 na nga yung PDP, 9-0 pa. Na-miss ka na raw ni Trillanes, di mo na raw siya natatapik. Alam mo, Abilio, itapik mo. Mag-vlogs ka kasi. Itapik mo yung gusto mo itapik. Sino ba yun? Sikat pa ba yun? Mga